Nakita ko na lumayo si Bella sa mga kaibigan kaya sinundan ko ito. Ilang hakbang ang layo ko sa direksyon kung saan ito pumasok kaya agad na nakita ko rin kung paano ito lumabas sa comfort room na pinasukan nito. Alam ko na hindi maganda ang sitwasyon dahil narinig ko kung paano na naman sumagot si Bella sa lalaking humarang sa daan niya. Alam ko na kailangan na siyang lapitan sa pagkakataon na ito dahil hindi na maganda ang nakikita ko. Kapag kasi pinatagal ko pa ang lahat ay hindi malayong mauwi na naman sa gulo ang babaeng binabantayan ko. Muntik pa ako matawa na sabihin ni Bella sa mga ito na mga mukhang syokoy ang humarang dito. Pati na ang mga kasama kumpara sa akin na gwapong boyfriend nito. Naliliit ang mga mata na panay ang sulyap nito sa akin saka ako tinititigan na akala mo'y kinikilala ako. Alam ko nalasing na si Bella. Hindi yun maitatanggi ng mga sinasabi nito kaya may kapilyuhan na naisip akong itanong dito nang maikabit ko ang seatbelt sa katawan nito. So, meaning matanda na ako? Nangingiti na tanong ko kay Bella nang umupo ako sa driver's seat sa tabi nito. Natawa ako sa sagot niyang yummy ako pero kamukha ko ang pangit at matandang pulis sa bahay nito. Siguro ko naalala lang ni Bella ang pinagsasabi niya ngayon ay never na niyang ibubuka ang bibig niya dahil para sa babaeng kasama ko, hindi niya gusto ang mukha kong nakikita nito. Ewan ko ba naman kung bakit matindi ang galit nito sa akin gayong ginawa ko lang naman ang tama para sa kanya. Saglit na sinulyapan ko itong mahimbing na natutulog habang binabaybay ang daan. Ewan ko ba kung ano nagtulak sa akin para saglit na tumigil at tingnan ang maamong mukha nito na akala mo'y walang kakayahan na magbuga ng apoy oras na bumuka ang bibig nito. Maganda nga siya, hindi yun maitatanggi ng mukhang kanina ko pa pinagmamasdan. Perpektong mukha at hubog ng katawan na gugustuhin ng kahit na sino pero katatakutan at iiwasan dahil sa mataray na ugali nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Sapat na iyon para matauhan ako sa tila hipnotismo na humatak sa akin para alisin ang mahabang buhok na tumakip sa magandang mukha nito. Bella's personal voice. Masakit ang ulo at ang halina nang nagising ako. Dahil ko pa ang nakipagsabunutan lalo na't nahihilo rin ako ng magising. Shit! Napabalikos ako ng bangon nang makita kong ayos ko. Nakasuot pa rin ako ng damit na dala ni Elena pero wala na akong suot na sapatos na nakita ko sa paanan ng kama nang bumangon ako. Nagtataka tuloy ako kung paano ako nakauwi at himala na hindi pumasok si Lolo dito na nagwawala ngayon dahil sa tumakas na naman ako. Impossible naman kasi na hindi niya alam na wala na naman ako sa loob ng bahay lalo na't umuwi ako ng ganito ang suot. Pinindot ko ang intercom para papuntahin dito ang personal maid ko na siyang bukod tangi na allowed pumasok sa silid ko maliban sa pulis na basta nalang pumasok dito kahit ayoko. Saglit pa ay nag-ring ang doorbell sa silid ko. Since alam ko na si Sofia ang darating kaya basta ko nalang pinindot ang button para makapasok ito. Prepare my bath. Nakapikit na utos ko habang sa poong ulo na nakaupo sa ibabaw ng kama. Ilang minuto na lumipas pero hindi ko ito narinig na kumilos o sumagot kaya nagangat ako ng muka para tingnan nito. Ikaw? Bakit nandito ka na naman? Salubong ang kilay na tanong ko sa pulis na nakatayo sa paanan ng kama ko. Sinisiguro ko lang na nandito ka at hindi ka na naman nawawala. Tinapunan ko ito na masamang tingin sa katinaasan ng kilay. Nakita mo na maganda mukha ko so pwede ka na lumabas. Mataray na sagot ko. Nang hindi ito kumilos ay gumapang akong pababa ng kama saka ko lang naramdaman na epekto ng ininom ko kagabi nang mahilo ako at umikot ang paningin ko. Ano ba? Panay ka hawak? Piksi ko nang hawakan ako nito sa braso at bewang. Daig pa niya ang may pakpak na mabilis na nakalapit sa direksyon ko habang nagmamaktol ako. Miss Bella, ihanda ko muna po ang bathtub. Bigla ay sabi ni Sofia na pumasok na pala nang hindi ko namamalayan. Tumango lang ako dahil ayoko magsalita lalo na at bagong gising ako. Mahirap na baka pintasan pa ako na lalaking katabi ko na may bad breath ako. Ayos na ako. Sabi ko sabay hila ng braso ko para makalayo dito. Sa susunod na tumakas ka at mahuli kita, itatali kita sa kamay ko para hindi ka na makawala sa paningin ko. Seryosong sabi nito. Sinimangutan ko lang siya at muli ay naupo ako sa gilid ng kama. As if naman may magawa siya at malalaman na umalis ako dito sa bahay. Hindi naman ako umalis Nandito naman ako nung pumasok ka. Pabalang na sagot ko. Tiningnan lang ako nito nang nakakaloko na akala mo ay may nakakatawa sa sinabi ko. Dito kang nagising pero hindi ka dito unang natagpuan. Isa pa,
Alam mo kung saan ka pumunta kagabi at siguro naman ay alam mo rin kung paano ka nakauwi, di ba? Tanong nito. Shit, paano nga ba ako nakauwi? Mukhang alam nito at sigurado na magiging mahirap sa akin ang takasan ulit ito. I'm just having fun with my friends. Isa pa hindi ako preso dito sa bahay ko na walang kalayaang lumabas sa tuwing gugustuhin ko, no? Sagot ko. You have all the rights to go out anytime, anywhere you want. Wala nagbabawal sa'yo pero isipin mo na kaya ako nandito para sa kaligtasan mo. Hindi safe para sa'yo ang lumabas mag-isa. Hindi ako nagsabi sa'yo na manatili ka dito at bantayan ako na parang bata. Umalik ka na doon sa presinto mo. Hindi kita kailangan dito. Nakasimangot na sagot ko. Kung bakit ba hindi nila maintindihan na iyo ko ng ganitong setup at lalong hindi ko gusto na nandito siya, naaali-aligid sa tabi ko. Ang lolo mo ang may request nito. Kung may reklamo ka sa kanya ka magpaliwanag. Sagot nito kaya lalong kumulo ang dugo ko. Uy, sit na matandang pulis ka. Ang hirap pong kausap. Magsama kayo ni lolo. Total hindi naman nalalayo o kalat itsura nyo. Inis na bulyaw ko sabay bato ng unan sa direksyon nito. Ang nakakainis pa inginisian lang ako nito matapos masalo ang una na ibinato ko sa direksyon nito. Nakakainis, kaya aga-agay nabubwisit ako sa pagmumuka nito. Miss, handa na po ang lahat. Magalang na sabi ni Sofia na lumabas ng bathroom ko. Alright, you, get out! Duro ko sa pulis sa harap ko. Hindi ito sumagot na basta na lang tumalikod at iniwan ako. Nakakagigil talaga ang kayabangan ng isang iyon. Kay aga-aga ay umiinit ng hustong ulo ko. Nakakainis. Bakit ba wala akong katahimikan sa loob ng bahay na ito? Dahil ko pa matandang dalaga na lagi nalang mainit ang ulo sa bawat araw. Pinalipas kong ilang oras na nakikinig ng soft music habang nakababad sa maligamgam na tubig. Sapat na ito para ma-relax ako at pansamantalang makalimutan ko ang mga bagay sa paligid ko. Matapos kumain ay nagkulong ako sa silid ko. May mga trabaho akong kailangan gawin online kaya ayoko masayang ang oras ko sa pag-away sa mga tao sa paligid ko. Nasa group chat ako ng Puff Girls at binomba ng mga tanong kung bakit bigla umano akong nawala kagabi sa bar. Meaning wala din palang nakakaalam na nakauwi na ako at lalong kung sino ang kasama ko at sumundo sa akin. Hindi kaya mga tauhan ng lolo mo? Tanong ni Cheche. Malimit kasi na si lolo ang may kagagawa ng lahat sa paligid ko kaya siya talaga ang unang pinaghihinalaan namin. Mukhang wala siyang alam kasi hindi pa niya ako ginugulo simula kanina umaga. Sagot ko. Isa lang ibig sabihin yan. Kung alam ng pulis na bodyguard mo na umalis ka, hindi malabo na siya din ang nag-uwi sa'yo kagabi. Sabi naman ni JB. Possible nga. Pero, Bella, sa tingin ko, ayos naman ang bodyguard mo at hindi ka sinumbong sa lolo mo na tumakas ka kagabi. Sabi ni Alana. Takot siguro na mapagalitan dahil natakasan ko. Nakasimangot na sagot ko dahil naalala ko kung gaano ito ka-arogante kanina nang kausap ako nang matakasan ko kagabi. Wala silang kaalam-alam sa kung paano ko nagawa iyon. Maraming beses na tumakas ako sa gabi nang walang kahit ni isa nakakaalam hanggang sa makabalik ako. Sa kabilang bahay ako pumapasok at lumalabas kaya kahit ilang ulit nila akong hanapin sa CCTV ay wala silang makikita na kahit na anong bakas ko. Nabubulilyaso lang ang lakad ko sa tuwing mahuhuli ako gaya na nangyari dahil nakulong ako. Ang sikretong lagusan ng dalawang bahay na pinagawa ni Daddy ang tanging daan ko para sa pansamantalang kalayaan na gusto ko. Hindi ko rin kasi pwedeng iwan kay Lolo ang bahay lalo na at ito ang lugar kung saan nakasama ko ng matagal ang magulang ko. Bumaba ako sa underground kung saan may sariling office room akong pinagawa. Sinuguro ko na nakalock ang pintuan gamit ang automatic lock para wala ng mga aliporas ni Lolo o maging siya ang makakapasok sa silid ko. Alam ko na may access na si Lolo dito kaya kailangan ko ng palitan ng password ko. Hindi ko nga alam kung paano binuksan ni Captain Sandoval ang silid ko kagabi dahil sigurado ako nakalock ito nang umalis ako. Inabala ko ang sarili ko sa pagbabasa ng annual reports ng sales ng kumpanyang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Hands-on ako dito at sinisiguro ko na maayos ang takbo ng lahat kahit wala ako doon para personal na pamahalaan ito. Gabi na nang umakyat ako sa kwarto at hindi ko inaasahan na ang galit na mukha ni Captain Sandoval ang makikita ko nang lumabas ako mula sa pintuan ng wardrobe ko. Saan ka galing? Tanong nito. Hindi mo ba nakita na sa wardrobe ko? Mataray na sagot ko. Wardrobe? May git-6 na oras kang nawawala, Miss Romualdez. Huwag mo akong pinaglololo ko. Galit na sagot nito. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo kung anong ginawa ko sa loob.
Teka nga, bakit nandito ka na naman? Namimihasa ka na bumapasok dito sa silid ko ha? Basta talaga kaharap ko ang kubag na ito'y ang bilis uminit ng ulo ko. Lagi na lang akong galit dahil sa kanya kaya hindi ako natutuwa na makita ang mukha niya dito sa loob ng silid ko. Lumabas ka nga! Imbis na sundin ng pulis na kaharap ko, ang sinabi ko ay pumasok ito sa loob ng wardrobe kung saan ako nanggaling. Napalunok ako nang makita ko kung paano niya binuksan at tiningnan ang bawat sulok at pintuan ng mga cabinets ko. Pati kaliit-liitan na drawer ay hindi nakaligtas dito at tiningnan niya. Lahat ng makitang kakaiba siguro sa paningin niya ay sinusuri, particular ang mga dingding ng wardrobe. Nakita mo naman na lumabas ako, di ba? Saan sa tingin mo ko nanggaling at kailangan mo pang kalkalin na kasulok-sulukan ng damitan ko? Wala kang mapapala dito. Inis na sabi ko. Pumasok ako dito kanina 3 beses pa, Miss Romualdez. Kaya imposible na hindi kita makita kung nandito ka. Madilim ang mukhang sagot nito nang tapunan ako ng nagbabantang tingin. Napalunok ako, ngayon ko lang siya nakitang galit na gaya nito simula nung unang beses kaming nagtagpo. Malabo ang mata mo kaya hindi mo ako nakita. Matanda ka na kasi. Nakasimangot na sagot ko. Lalong nalukot ang mukha nito at parang leon na mabigat ang hakbang na tinungo ang direksyon ko. Sa lahat ng ayaw ko ay yung nagsisinungaling at ginagawa kong tanga. Naintindihan mo ba ha? Matigas na tanong nito. Nakakatakot ang aura niya, pero bahala siya. Nakasimangot lang na humalukop-kip ako sa sulok at hindi kumibo dahil natatakot ako sa posibleng gawin niya sa akin, lalo na at 2 lamang kami dito. Saan ka galing? Tanong ulit nito. Dito nga, nakita mo naman 'di ba na dito ako lumabas? Sagot ko. Napapikit ako sabay lunok ng sabay at bigla na lang napunta sa magkabilang balikat ko ang 2 braso nitong nakatukod sa dingding. Tatanungin ulit kita, Bella. Saan ka galing? Tanong nito. Umalis ka nga dyan. Isusumbong kita sa inyo. Harassment ng ginagawa mo sa akin ha? Sagot ko sabay padyak ng paa. Think twice bago mo ibuka ang labi mo. Alam mong maikli lang ang pasensya ko. Napakurap ako at anong binabalak ng pulis na ito sa harap ko. Nakita mo naman, inisa-isa mo bawat sulok dito. Wala ka namang nakitang pinagtataguan ko. Impit ako na padaing nang bumaba ang mukha nito at bigla ay sinibasib ako ng halik sa labi. Hindi ko nagawang makapalag dahil bukod sa nadadaganan ako nito, padiin sa dingding ay hawak din ito ang mga kamay ko. Napapikit na lang tuloy ako na tinanggap ang malalim at maalab na halik na ipinalalasap nito sa akin. Now, I'm asking you once again, saan ka galing? Halos pabulong na tanong nito habang nakatitig sa mga mata ko. Hindi na ako sumagot. Bahala na siya. Kahit abutin kami na magdamag dito, hindi ako aamin sa kanya ng sekreto na pinakatatago-tago ko tungkol sa underground na tunnel na pinagawa ng daddy ko para sa akin. Malalim na buntong hininga nito ang sumunod na narinig ko. Kaya napatingin ako dito. Hindi ko mabasa ang kahit na anong reaksyon sa muka at mga mata niya dahil bukod sa blanko ito ay matiim lang na nakatitig sa mga mata ko. Lumayo ka nga sa akin. Panay kang halik. Piksi ko. Bukod kasi sa ninakaw niya, bigla ang first kiss ko pati second kiss ko rin. Seryoso ko. Hindi kita titigilan kung hindi ka magsasabi ng totoo. Sabi nito. Hoy, hindi ako kriminal at lalong hindi ako under investigation kaya wag mo kong basta nalang pinipilit. Isa pa, ganito ba kayo kung mag-interrogate? Kailangan nakahalik? Taas noon na sagot ko. No, sa'yo lang. Special case kasi itong hawak ko, kaya kailangan din na iba ang paraan ko. Hindi ko alam kung anong emosyon na nakita kong dumaan sa mga mata nito matapos saglit na ngumiti bago naging seryoso na muli sa harap ko. Tanging kumuwala sa labi ko matapos na muling siilin ako ng halik habang kulang na lang ay bumaon ako sa wall ng wardrobe ko kung saan na-corner ako nito. Walang yung matandang pulis na ito. Nilalapa na naman ang labi ko. May kasama pang himas at pisil sa balakang pati na rin sa bewang ko. Ramdam ko kung paano gigil na tila pinaparusahan ako nito sa paraan kung paano niya ako halikan. Gustuhin ko man na itulak ito at magpumiglas ay wala akong magawa dahil di hamak na mas malaki ang katawan nito kumpara sa akin na payat pa. So, hindi ka talaga magsasabi ng totoo? Tanong nito. Help! Malakas na sigaw ko. A hint of amusement reflect on his face na gusto kong burahin lalo na at tila nakakaloko na nakangisi ito sa harap ko habang nakatitig sa mga mata ko. Huwag mo akong tawanan, pangit mo! Inis na piksi ko. Hindi ganyan narinig ko na sinabi mo sa akin kagabi. Nakangiti na sabi nito.
Ang kumag, marunong naman palang ngumiti. Akala ko iba to ito sa sulok na walang emosyon sa muka. Ano sinabi ka dyan? Wala akong natatandaan no, na sinabi ko. Tanggi ko. Meron, sabi mo pa nga, guwapo at yummy ako. Malaki na ang ngiti na sabi nito. Hiyo, iyok, ang yabang mo talaga matandang pulis ka. Panay ang bulyaw ko habang sinisipa ang paa nito. Pulis ako at may ebidensya ako sa bawat salitang binibitawan ko. Mayabang na sabi pa nito. Really? Patingin nga? Mahaba ang uso na nakasimangot na tanong ko dito. Hindi ako maniniwala hanggat wala akong pruweba na nakikita. Dinukot nito ang cellphone at isang audio voice recording ang narinig ko. Nalalaki ang mga mata at awang ang mga labi na napamulagat ako dito. Hindi ako makapaniwala na sinabi ko iyon at ang walang hiyang pulis sa harap ko'y sinamantala ang kahinaan ko dahil lasing ako. Wisit ka! Lasing lang ako niyan no? Ano ginawa mo sa akin ha? Hysterical na tanong ko. Wala akong ginawa. Ikaw ang lasing at kung ano-ano sinasabi mo. Sagot nito. Sinubukan kong abutin ang cellphone sa nakataas na kamay nito pero dahil malas na hindi ako matangkad kumpara dito, kaya hanggang lundag na lang ako. Ito ang hirap sa kinulang sa height. Nakakainis lang na wala na akong magawa para makuha dito ang cellphone at ma-delete ang voice recording na ginawa nito. Nakakainis ka na. Hindi na talaga ako natutuwa sa'yo. Nakasimangot na sabi ko sabay apak sa paa nito. Sumisipol na humakbang itong palayo sa akin na akala mo'y nanalo siya sa laban namin. Wala akong magawa kundi ang panoorin kung paano ito lumabas ng pintuan ko dito sa wardrobe ko. Nagdadabog na sumunod ako dito. Hindi ako papayag na magtagal iyon sa kamay niya kasi sigurado ako na gagamitin niya iyon lagi para inisin ako. Mabilis na tumakbo ako nang makitang malapit na ito sa pintuan ng silid ko. Kaya hinarangan ko ito at hindi naaabot ang doorknob ko. 100,000. Just delete that audio. Nakapamewang na sabi ko. Kailangan ba talaga may bayad? Hindi ko ba marunong makapag-usap ng maayos? Seryoso na ulit ang mukha na tanong nito. Tumaas lang ang kilay ko dahil ano bang gusto niya? Lahat naman ay may halaga kaya ano pang inaarte niya? Take it or leave it. Pinal na sabi ko. Kahit 1,000,000 pa yan, my answer still no. Dahil ako sa Bella na sanay na nakukuha ang gusto kaya mabilis na uminit ang ulo ko sa mga pagkakataon na gaya nito. Sobrang naiinis ako sa kayabangan nito. Dumagdag pa ang audio voice recording na ginawa nito. Isusumpa kita, oras na hindi mo ibinigay sa akin yan. Frustrated na banta ko. Sanay na ako, hindi na bago sa akin iyan. Inis na napasigaw ako. Ano bang gagawin ko sa lalaking ito? Nag-ako sa mga mata na tumitig ako dito. Kung nasabi ko iyon ay hindi imposibleng may iba pang nangyari sa pagitan namin kagabi. Hoy matandang pulis, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Anong ginawa mo sa akin kagabi habang lasing ako? Hinintay ko na sumagot ito dahil natigilan din ito. Naging blanco ulit ang kanina'y puno ng amusement na mga mata nito na tila ba iniiwasan ang tanong ko. Wala, mas mabuti nang wala kang alam. Sagot nito. Pakiramdam ko'y lumaki ang ulo ko. Meaning sa paraan kung paano niya ako sagutin ay may nangyari nga na hindi ko alam. Hindi ako naniniwala. Siguradong may ginawa ka sa akin dahil lasing ako. Ako dito. Pinakatitigan ako nito ng husto. Kaya taas noon na sinalubong ko ang mga mata nito. Hindi kita palalabasan dito hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Akala mo hindi ko malalaman na may ginawa ka sa akin ano? Kung may ebidensya ka, drop it. Pero kung wala, accusations lang iyan na walang basis at hinala na lang. Sagot nito. Excuse me. Sabi pa nito. No, akin na muna yung cellphone mo. Matapang na sabi ko sabay lahad ng palad sa harap nito. Nang umiling ito'y naputol na ng tuluyan na may klimpag titimpi ko. Umikot ako mismo at pilit na kinuha ang cellphone sa likuran ng bulsa ng jeans na suot nito. Ang kulit mo talaga? Sabi nito habang nakikipag-agawan sa akin. Personal property ko ito. Reklamo pa nito pero kinagat ko lang ang braso nito. Total gusto niyang gulo? Sige, nang matuto siyang makinig sa sinasabi ko. Aray! Ito na nga! Sabi nito nang hindi ko bitawan ang braso niyang nakagat ko. Password? Tanong ko na makuha ko ang cellphone niya. Wow, mukha ka naman palang tao kapag nakafilter ang picture mo, no? Hoy, gwapo nga ako sabi mo. Mayabang pa na sagot nito. Huwag kang ututo. Akin ang password nang matapos na tayo. Birthday ko. Aba, mali ko kung anong birthday mo.
Ano akala niya sa akin, manghuhula? Dahil ko pa si Madam Auring nito kung pati birthday niya alam ko. Tumawa lang ito bago humakbang sa pintuan palabas at iniwan ako nakabuka. Ang bibig na akma magsasalita pero natigil dahil tinalikuran ako nito. Bastos na lalaki yun. Basta na lang ako nalayasan. Inis na sagot ko. Panay ang pindot ko pero hindi ko mabuksan. Para tuloy akong batang naghihintay ng himala para malaman ko ang sagot na kailangan ko. Kung tanungin ko kayang alalay nito. Tama, baka alam ng kumag na iyon kaso baka hindi rin magsabi ang isang iyon lalo na't sinabihan ni Manong Pulis daw wag sabihin sa akin. Isang oras mahigit din ang nagdaan. May mga ilang tawag din akong nakitang nakaregister sa screen ng cellphone na nasa harap ko pero mukhang mga katrabaho nito dahil puro may mga ranggo ng pulis ang nakakabit sa pangalang nakita ko. Kapag sila naman ang tatanungin ko malabong makuha ko ang sagot na kailangan ko. Tapon ko na lang kaya ito sa basurahan na matapos ng problema ko. Bulong ko. Tinatamad na kasi ako lalo na't inaantok na rin ako. Hindi naman ako gutom dahil kumain ako ng yogurt sa baba kanina. Plus salad na nakastock talaga doon dahil madalas ayun ang kinakain ko sa tuwing bumababa ako at ginagawa ang trabaho ko. Pinili ko na mahiga sa kama habang nag-iisip kung paano ko mabubura ang lintik na audio na nakasave sa cellphone na hawak ko. Biglang nag-ring ang cellphone na hawak ko at nakuha nitong interest ko. Mommy, calling. Agad na sinagot ko ito at bumungad sa akin ang malambing na tinig ng ina nito. Hello, James anak. Kailan ka uuwi dito? Tanong ng ina. Nakahinga ko ng maluwag matapos na makumpirma ko na totoong mommy nga nito ang tumawag at hindi asawa. Mga pasweet kasang iba. Ewan ko bakit may baduy na tawagan hindi naman sila mag-ina kundi mag-asawa. Hello po. Wala po si James. Kinakabahan na sagot ko. Ganun ba iya? Pagkasabi sa anak ko na tumawag ako sa kanya. Sabi nito, makakarating po tita. Magiliw na sagot ko. Salamat sa Diyos at mukhang tinutuon na ng anak ko ang pangako na bibigyan ako ng apo. Taka, nasan nga pala si James? Tanong nito. Kahit abot-abot ang gaba ipilit na kinalma ko ang sarili ko para makausap ito ng maayos. Bukod kasi sa first time ko makapag-usap sa cellphone na hindi naman akin ay nanay pa ito na lalaking kinaiinisan ko. Anak, ibig sabihin na riyan sa bahay ninyo? Tumutuloy ngayon ang anak ko? Tanong pa ulit nito. Opo, sa baba po. Magalang na sagot ko. Kahit paano naman kasi tinuruan ako ng mommy ko ng kabutihang asal kapag kausap ang nakatatanda sa akin. Si Lolo at James lang naman ang laging nakakaaway ko na matanda sa akin. Isama pa na ang asungot abogado na lagi nakabuntod sa grandfather ko. Maloko na bata yan. Hindi ka man lang iniuwi dito sa amin at pinakilala sa akin bago nakipag-live-in. Tapos, sa bahay niyo pa? Naku, lagot sa akin ng batang yan pag uwi dito. Tuloy-tuloy na sabi ng ina nito. Gusto ko sana sumagot at ipaliwanag dito na mali ang iniisip niya pero hinayaan ko na lang. Bahala siyang masabo ng mama niya at maghanap ng babaeng papakilala sa ina. Lihim tuloy na nagbunya ang kalooban ko. Mukhang takot sa ina si Captain Sandoval kaya dapat na makipag-close ako dito at sure na magagamit ko ito. Tita, pwede po ba magtanong? Bigla ay tanong ko dito. Sure anak. So kung mommy nang itawag mo sa akin, totally girlfriend ka naman ng anak ko. Sabi pa nito. Muntik na ako mabilaukan pero nilunok ko ng mabilis ang laway ko. Minsan talaga, kailangang magsakripisyo para matupad ko ang misyon ko. Ano pong birthday ni James? Ayaw kasi niyang sabihin eh. Tingin ko naman mas matanda siya sa akin. Kunwari ay tanong ko. August 28, 1991. Sagot nito. Meaning 31 years old na ito. Mas matanda siya sa akin ng halos 9 na taon. Ilang taon ka na iha? Saka ano nga palang pangalan mo? Tanong naman ng mommy ni James. Bella po. You can call me Belle, tita. 22 na po ako. Sagot ko. Bata ka pa pala. Kaya siguro hinintay ka ng anak ko. Naku, sigurado ako na maganda kang bata. Nakikinikinit ako na nagwapo at maganda magiging apo ko. Sa sinabi nito ay tuluyan ang napaubo ako. Nasamid ako ng tuluyan kaya mabilis na nagpaalam ako dito. Wala sa hinagap ko na magpabuntis sa anak niyang lagi ay sakit ng ulo hangatid sa akin. Napangiti ako matapos na makita na na-unlock ko na ang cellphone ni Captain Sandoval. Kung inakala niya na hindi ko makukuha ang password niya ay nagkakamali siya. Dahil ako, si Bella Romualdez, na sanay na nakukuha ang lahat ng gusto ko sa kahit na anong paraan, lalo na't porsigido ako. Dahil ko pa magnanakaw na natutuwa matapos makakulimbat nang mabuksan ko ang cellphone ni Captain Sandoval.
Hinanap ko agad ang kailangan ko pero nahihirapan akong hanapin lalo na't may password ang ibang files nito. Nakakainis dahil mukhang naisahan ako ng pulis na iyon. Wala naman laman halos ang cellphone nito kaya daig ko pa ang pumasok sa papaluging bangko na wala akong napala. Nakasimangot na panay ang scroll ko. Iniisip ko kung saan ko matatagpuan ang audio files na hinahanap ko. Mukha kasing nakasave ito sa isa sa mga private files nito na kahit subukan kong buksan gamit ang password ng cellphone ay hindi ko magawa. Ipahack ko na lang kaya ang cellphone na ito para mahanap ko ang files na hinahanap ko. Inis na bulong ko. Kanina pa ako panay hanap mula gallery at maging sa mga download section ay tiningnan ko na rin hanggang sa nagsawa ako. May kapilyahan na pumasok sa utak ko kaya kinalkal ko ang contact nito and to my disappointed wala ko nakitang something special sa phone book nito. Binuksan ko rin ang social media account nito na naka-auto login kaya hindi ko na kailangan ng password. Presto, na-view ko ang wall lahat ng laman nito. Sa totoo lang walang appealing sa mga mata ko. Walang sweet moments na babae akong nakita kasi puro connected sa trabaho ang nakita kong mga nasa friend list nito. Iilan na nga lang tapos wala din masyadong ganap kaya ang boring ng account nito at lalong walang kabuhay-buhay. Kaya pala ganoon na lang ugali niya kasi wala siyang social life. May nakita ko isang picture sa gallery ng cellphone niya na may kasamang isang babae na mukhang si Miss Minchin ang datingan dahil sa pananamit nito at may eyeglasses pa. Ew, ang baduy. Bagay silang dalawa, kaya pala matanda na at old-fashioned. Kasi ganito ang taste niya. Nakangawing bulong ko. May kalokohan tuloy na pumasok sa utak ko na alam kong malaki magiging epekto dito. Muli ay tiningnan ko ang account ni Captain Sandoval. From single, pinalitan ko ito ng married. Sigurado na kung iyon ang babae niya ay makakaganti ako sa kanya. Panay yung selfie ko habang iba-ibang anggulo gamit ang cellphone nito na walang pakialam kung umabot sa 50 copies ito nang ini-upload ko sa social media account nito. Tuwang-tuwa pa ako dahil ang bilis mag-comment ng mga aliporas nito. Sigurado na nagkakagulo ang lahat lalo na't masyadong pribado ang buhay nito. Tapos nilagyan ko ng kalokohan na alam kong pagkakaguluhan at siguradong malaki ang magiging epekto sa kanya kaya makakaganti na rin ako sa wakas. Bahala siyang magpaliwanag sa mga tao sa paligid niya lalo na sa mukhang principal na may hinala akong girlfriend niya. Ang laki kasi ng ngiti ng mga ito. Daig pa ang gusto ipakita lahat ng mga ngipin sa kuha nila na nakasave sa memory ng cellphone ng pulis na kinaiinisan ko. Malas ko lang at hindi ko ito nakita sa list of friends nito dahil possible na nakatag ito sa kanya. Mamaya nga'y titingnan ko ang mga babae kung friends sila. Baka kasi hindi ko lang napansin dahil maaaring naka-filter ang picture nito, kaya hindi ko agad nakilala. Tingnan ko lang kung hindi magwala sa galit ang isang ito kaya sigurado akong aawayin ang kamukha ni Miss Minchin ang matandang pulis na iyon. Marami akong iniisip na kalokohan para guluhin ang tahimik nitong mundo. Kung akala niya tahimik lang ako matapos niya akong kunin ng audio habang lasing ako at wala sa sarili. Tapos ngayon hindi ko pa mahanap dahil itinago niya sa kung saan. Siguro naman sa ginawa ko'y pagsisisihan niya kung bakit niya sinubukang ibuli ako. Pagkatapos nito magdadalawang isip siya na gawan ulit ako ng hindi maganda dahil delubyo ang hatid ko sa kanya. Isang sexy at seductive photos ang ipinost ko sa timeline nito with caption na alam kong ikagugulantang ng mundo niya. Iniisip ko pa kung anong password ang ipapalit ko sa account nito nang sunod-sunod na message at comments ang pumasok sa notification nito na agad ko namang nireplyan. Bahala siya dahil pagkatapos nito ibuburahin ko rin naman bago ko ibalik sa kanya ang cellphone niya para walang ebidensya sa ginawa ko. Nasa ganito akong tagpo nang biglang nag-ring ang tawag mula sa apps nito at napangiti ako na isang video call mula sa isang Maria ang nakaregister sa screen. Siyempre pa dahil maldita ako ay sinugot ko pero bago ko ginawa iyon ay ginulo ko muna ang buhok ko. Sabay hila ng strap ng 90s na suot ko para labas ang balikat at mukhang sexy ang looks ko. Who are you? Mataray na tanong ko nang bumulaga sa akin ang mukha ng babaeng nakita ko sa gallery nito. Suot nito ang school uniform at halatang nasa eskwelahan pa ito. Malas niya na tumawag siya dahil imbis na magturo siya ay heto o syosera siya. Kaya sure magiging masakit sa kanya ang mga maririnig mula sa akin. Si James? Tanong agad nito. Sorry, he's taking shower. He's not here. Kunwari ay pa-inosenteng sagot ko. Sino ka? Tanong nito na halatang may tinatagong emosyon dahil bukod sa medyo shaky ang boss nito, ay malikot din ang mga mata kaya ang ginawa ko ay tumayo ako sa sofa at tinungo ang kama para ipakita na magulo ito. I wanted to poison her mind without saying a single words, bagay na gusto kong tumatak sa utak niya.
Lihim na nagbubunyi ang kalooban ko matapos makita na pinagmasdan ako nito pati na ang lugar na kinaroroonan ko. Well, si James na lang ang tanungin mo. Siguro naman, bilang babae alam mo na ang ugnayan namin since he handed me his phone and everything about him. Anyway, sekreto lang natin to ha. Ang galing niya, promise. Pilya na sabi ko sabay hagikik. Hindi agad ito nakasagot sabay turn off ng tawag without saying a single words. Satisfied, ngayon pa lang ipakiramdam ko na nalo na ako sa laban namin dalawa. He underestimate me na wala akong gagawin matapos nakunan niya ako ng audio. Baka nga inutupan niya ako kagabi kaya nasabi ko iyon dahil kung ako lang ay nun ka na gagawin at sasabihin ko iyon ng bukal sa loob ko.